Agimat ni Paraon. Mga kagimat, nandito tayo sa training room ng company namin. Hindi ako masyadong nakapag-vlog sa bahay kasi masyado akong busy. Kahit na merong ibang mga pare or simbahan na tumitira sa akin. Last video kasi, may nag-reply ako sa kanila, yung mga banat nila sa akin. Yung sagot niya ngayon, bago niyang video, hindi niya, parang ulit-ulit lang na ano, pero pakita ko lahat mamaya mga kagimat. So, about sa mga banat nila, yung iba hindi ko na sinagot kasi nasagot ko na siya sa previous na vlog, pero i-share ko sa inyo kung ano ang katotohanan talaga about sa mga agimat at sa mga albularyo at saka sa paniniwala, anong meron nito. Una mga kagimat, gusto ko i-share sa inyo yung thumbnails niya o anong meron doon para naman ma-explain natin lahat talaga. Mga kagimat, ito yung thumbnails ni Wendell sa kanyang vlog na about sa pagtira sa akin. So makita natin mga kagimat, nilagay niya yung mukha ko, tapos yun si Kabading ata yan, si Kabading na pare, yung nasa likuran ko, tapos si Darwin nasa right side, si Darwin, si Kabading nasa left. Okay, so tapos may nakasulat na mga ignorante daw ang mga pare, sabi ng isang nanggagalaiti na albularyo. Isa itong malaking kasinungalingan mga kagimat. Kung totoo tong sinabi ni Wendell Talibong, pakita niya yung proof na nanggagalaiti ako sa galit. Nagsisinungaling lang siya mga kagimat para mapakita niya na biktima siya, sila yung kawawa at ako yung magmukhang masama. At saka dito about nito mga ignorante daw ang mga pare. Watch this video mga kagimat hanggang matapos, explain ko mamaya. Matatawa kayo sa mga video nila at i-proof ko na ignorante talaga mga pare in terms sa abilidad at tunay na kaalaman ng mga albularyo. Ang mga albularyo kasi meron silang gift of healing. Ang gift of healing na sa Bible mga kagimat, isa ito sa gift ng Holy Spirit sa tao para makapanggamot. Kaso lang ang Catholic ayaw nilang merong kakompetensya, masasapawan na kasi sila ng mga albularyo, kaya sinisiraan nila ang mga albularyo. Pero hindi tayo galit sa kanila kahit ano pang paninira na gawin nila. A list of spiritual gift. 1 Corinthians 12:8-10. Number 1, wisdom. Number 2, knowledge. Number 3, faith. Number 4, healing. So dito mga kagimat, makikita natin ang isa sa mga gift of the Holy Spirit. Isa-isa nito mga kagimat, merong exact na explanation. Pero ang number 4, ito yung gift of healing. Kung meron ka nito, meron kang kapangyarihan manggamot. 1 Corinthians 12:4. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributed them. So mga kagimat, yung mga gift na nakita nyo kanina, 9 yun, at ang nagbigay na kapangyarihan bawat isa na yun ay ang Holy Spirit, the same Spirit. Mga kagimat, I share ko sa inyo yung statement niya about sa mga albularyo, kasi ito yung topic kasi mga kagimat, about dun kang Darwin na mga bash niya sa mga albularyo, tapos sinagot ko, tapos nagsagot sila. Bali, pangatlong video ko na to. Ang pangalawang video sa kanila, una yung
I-send ko yung link dito about sa video kay Darwin. Tapos, pangalawa, yung banat nila sa akin is nasa description box below. Ay click nyo lang, makita nyo yung link. Tapos, ito yung pangatlong reply ko kasi nag-reply sila pero yung pangalawa, paulit-ulit lang kasi, paulit-ulit. So, kinuha ko yung mga part niya na yung mga medyo bago. Pero meron ding inulit pero may dinagdag siya. Okay? So, i-share ko sa inyo yung statement niya na una. Ang albularyo sa aaral at turo ng simbahang Katoliko ay okultismo. Kahit ba sila ay gumagamit ng prayer ng simbahan, kadalasan gumagamit ng mga imahe ng mga santo, but okultismo pa rin yan. At karamihan sa kanilang mga apo, mga anak, mapupusis talaga. Dahil di nila alam kung saan galing ang kanilang kapangyarihan. Sabi niya mga kaagimat, mapoposes ka daw kapag yung lolo, mga apo, anak, ganyan, mapoposes daw. Eh wala namang nangyaring posisyon. Maraming mga antingeras yung lolo nila, merong anting-anting yung mga anak at hanggang mabot na sa apo. Wala namang naposes. Makita mo yung mga video ko mga kaagimat, yung mga antingeras na nanga-interview ko ng mga matatanda na yung mga anak at apo nila, yung mga tatay nila, meron agimat, walang nangyaring posisyon. So therefore, hindi totoo, nagsisinungaling lang si Wendell. Okay? So, kahit yung lolo ko, meron ng agimat. Yung papa ko, meron ako, hanggang meron ako anak, wala namang naposes. Tapos yung, kahit yung mga sinaunang ibang mga tao, marami namang mga anting-anting, mga agimat, mga albularyo, mga apo ng mga albularyo, walang naposes. So, hindi totoo yung sinabi ni Wendell. Nagsinungaling lang siya para panakot sa mga Catholic na mga viewers niya. At saka, nang sisira lang talaga siya ng mga paniniwala ng ibang tao na hindi Catholic para ma-discourage, matakot. Tapos, siyempre, yung simbahan kasi is, meron kasing pera dyan, mga offering, mga tithes, magpabinyag ka, may bayad, living, o ibang pang mga activities na kailangan sa kasal, mga ganyan, meron naman talagang pera dyan. So, isa din yan sa pinoprotektahan. Kasi kung wala ng member ang church, so hindi na sila magkakapera. Mga kagimat, meron pang isang statement niya, ipakita natin sa... At itong isang albularyo na may agimat at nagpapromote ng anting-anting, alam nyo, tinatawag ang ating mga kaparian, lalos Father Darwin, na ignoranting pare tungkol sa albularyo. About kay Father Darwin, yung pare na palaging nambabash ng mga albularyo. Ignorante yung mga pare sa mga tunay na albularyo. Akala nila is nung pagans ito lahat. Oh, so akala daw ng mga pare na ang albularyo ay pagan, pagano. Ay alam pala niya. At alam naman natin, unang Korento, 10:20, yung mga naniniwala sa pagano, yung mga pagan practices ay pag-aalay sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Una mga kagimat, explain ko later mga kagimat kung bakit ignorante yung pare. Kasi meron siyang statement mamaya na makikita nga ignorante sila nito. Lalo na sa mga kaparian na kulang yung kalaman nila, kulang yung knowledge talaga nila about sa mga agimat, about sa mga albularyo. So, explain natin dito para naman may matutunan sila sa atin. About doon sa pagans na sinasabi niya, pagano, nag-aalay daw yan sa demonyo. Ipakita niya yung proof mga kaagimat, si Wendell, isa itong sinungaling na tao. Pakita niya yung proof na lahat ng albularyo, lahat ng merong agimat or anting-anting katulad ko, pakita niya yung proof na nag-alay ang lahat ng mga albularyo sa demonyo. Ipakita ko sa niya yung proof na maraming albularyo na nagdadasal sa Diyos. Gumagamit ng kapangyarihan galing kay Jesus. O, sa Diyos Ama,
Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pero hindi lahat ng albularyo is pagano. Yun ang hindi nila alam. Yan ang isa, no? Maraming reason bakit sila ignorante. Kasi close-minded sila at saka stereotype. Hindi naniniwala sa ibang tao. Yung paniniwalaan nila, yung sarili lang nila. So, sabi nila, lahat ng albularyo is pagano. Which is marami namang Christian. In fact, marami albularyo na pupunta ng simbahan. Catholic pa yung iba. Doon nagdasal. Tapos sinasabihan nila ngayon na pagano yung tao na nagsisimba sa Christian na church. Yung iba, mga Catholic pa. Para mas madali, ipakita na lang niya yung proof na nag-alay ako sa demonyo. Yan, pakita niya, nag-alay ako o sa iba. Pakita na niya, na narinig niya galing sa aking bibig na nagdasal ako sa demonyo. Pakita niya. Ignorante yung mga pare sa mga tunay na albularyo. Akala nila is nung pagans ito lahat. Tunay na albularyo, meron palang peking albularyo. So, sabi niya mga kaagimat, hindi niya alam mga kaagimat na meron palang tunay na albularyo at meron ding peking albularyo. So, isa na yan sa reason or isa na yan sa proof mga kaagimat na ignorante talagang mga pare. Ignorante din si Wendell Talibong kasi hindi niya alam na merong peking albularyo. So, alam ng tunay na albularyo na siya ang tunay at alam din ng mga peking albularyo na sila ay peke. Alam din yung mga peking albularyo sa panahon ngayon, marami ng peke. Alam nila na peke sila. So, hindi yan alam ng mga pare. So, napatunay lang dito na ignorante sila. So, ignorante si Wendell Talibong at marami talaga silang hindi alam. Kasi, kung bakit ignorante sila? Kasi hindi sila nakikinig. Hindi sila nakikinig about mga albularyo kasi close-minded sila, stereotype sila, hindi na sila naniwala, basta i-reject na nila, basta-basta, agimat yan, hindi yan, totoo, sa demonyo yan. That's why, hindi nag-improve yung knowledge nila, kahit gaano pa katagal yung church nila. Once kasi na close-minded ka, hindi ka nakikinig sa iba. So, probably talaga, meron kang hindi alam kasi hindi ka nakikinig. Okay. Yan ang reason kung bakit sila mga ignorante. Marami pa silang kakaining bigas bago nila tayo matalo sa debate dito sa larangan ng mga agimat, larangan ng mga albularyo at mga orasyon. Marami pa sila hindi alam mga kagimat. Mga kagimat, meron pa siyang statement, ipakita natin dito sa screen na about superstitious belief. So, hindi siya part ng topic sa debate namin. Pero, tinapik niya. Kasi siguro, ang video na to is sa bagong taon na sinali niya. Pero hindi siya part sa topic. Pero sasagutin pa rin natin. Pero pakinggan yung mabuti mga kaibigan. Dahil magdiriwang tayo ng New Year, daming mga superstitious beliefs na dapat iwasan. Ang akala ng karamihan kasi walang mawawala kung maniwala lang nito mga pamanhiin o superstitious beliefs. Mali po. Malaking mawawala. Mortal sin, mga kapatid. Merong mga naghahanda ng mga salapi. May mga naghahanda ng itlog o kaya yung mga prutas, yung 13 na prutas dahil para daw yan sa swerte. Pero kung tingnan natin ang pamumuhay, minamalas. Dahil ang grasya ng Diyos ay di papasok sa bahay, sa society, kung ito ay nababalot sa mga superstitious beliefs. Lalo na yung mga fungsoy na yan at yung iba pang mga pampaswerte, blessing ng Diyos, di yan papasok sa bahay
sa bawat isa kung may nakaharang na mga superstitious beliefs. Mga kagimat, kung totoo yung sinasabi niya na ang mga prutas, mga paghahanda, mga celebration or mga paniniwala, superstitious belief, walang grasya daw sa Diyos. May mahirap, malas daw yung buhay mo, di ba? Kung totoo yung sinasabi niya, bakit yung mga Chinese napakayaman nila? Sa kanila naman nanggaling yung mga paputok, yung mga prutas, maganda ng bigas, mga itlog, mga pera. Sa kanila naman yun nanggaling. O bakit napakayaman nila? O bakit napakaswerte nila? O yung mga feng shui, o bakit napakayaman nila? Meron silang ganyan. Ang sa kanila talaga mga kagimat, naninira lang sila ng ibang paniniwala. Kung totoo yan, sagutin mo yan, Wendell. Kung totoo yan sinasabi mo, o bakit napakayaman nila. Wag kang dapat magsabi ng totoo. Bawal magsinungaling dito. Dapat katotohanan lang talagang sabihin natin. O kung totoo yan, sagutin mo to. O bakit napakayaman. Ang sabihin mo, yung mga Chinese kasi, yumaman sila. Kahit iba pang relihiyon, basta marunong ka sa financial education, marunong ka mag-manage ng pera. Yan ang totoo na aasinso ka kung alam mo kung paano gamitin. Hindi yung puro ka lang payanira ng bawal ng ang maghanda ng prutas, bigas, iba pa, ano man gusto mo ihanda. Wala. Ano bang gusto mo ihanda pag New Year? Ano lang? Ulam lang? Pista? Pwede sa pista. Pero New Year, bawal ng mga prutas. Dapat walang prutas sa New Year. Dapat walang itlog, no, pera o ano. Sa pista, pwede. So sabi pa niya mga kagimat, yung channel ko daw is tungkol sa panggagamot. Sa kanyang channel kasi, tungkol sa panggagamot at sa mga anting-anting yung agimat. Saan niya nakita? Nagsinungaling naman to si Wendell talaga. Saan niya nakita na nag-vlog ako na nanggamot? Ipakita niya. Pakita niya video ko na nag-vlog ako na nanggamot. Na ako ay nag-albularyo. Ipakita niya kung totoo yung sinasabi niya. Pakita. Panghanapin mo, Wendell. Kung hindi ka magsinungaling ka, meron akong bersikulo para sa iyo. Proverbs 12:22. Lying lips are abomination to the Lord. O ito mga kagimat, klarong-klaro talaga mga kagimat na ang pagsisinungaling kagaya ni Wendell ay hindi gusto na Panginoon. Magalit ang Panginoon sa kanya kasi masyado siyang sinungaling na klase sa tao. Pagpatuloy natin mga kagimat. But they that deal truly are His delight. Yung nagsasabi ng totoo ay magugustuhan ng Panginoon. Kagaya sa atin mga kagimat, ang lahat ng ating sinasabi ay walang halong kasinungalingan. So yan ang dapat gayahin ni Wendell mga kagimat. Bigay ako ng bersikulo kasi napakasinungaling mo. Tapos yung sa mga agimat, meron akong vlog na dahil sa palagi ito nagsisinungaling, meron akong vlog na Saint Benedict. Sabi niya, agimat daw. Tungkol sa mga agimat. Siya agimat din yung Saint Benedict. Sa demonyo yun. Pati mga pare, gumagamit naman yan. Yung mga pare, kahit ikaw, gumagamit ka siguro niyan. Parang mga membro ng simbahan ninyo, gumagamit yan. Tapos ikaw, sinasabi mo na nag-vlog sa agimat. Agimat yan, na vlog ko. Tapos merong San Benito, merong ano. Kung agimat yung San Benito, demonic yan. Kung demonic yan, sa demonyo din kayo. Kasi pare mismo, gumagamit yan. Si Benito, yung Santos, pare din yun. Kung demonyo yan, edi, mga demonyo kayo. Meron akong Bible verse para sa iyo kasi napakasinungaling mo.
John 8:44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out his desire. He was a murderer from the beginning, refusing to uphold the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language because he is a liar and the father of lies. Kagaya ni Wendell Talibong, mga kaagimat, napakasinungaling niya. Marami siyang ginawang kasinungalingan, lalo na naninira siya ng ibang tao. Ginagawan tayo ng nagawa siya ng story na magmukha akong masama. At kahit na hindi ako, yung ibang tao, yung ibang religion, yung mga negatibo, yung mga mensahe niya sa iba, tapos para lang umangat sila. I think that is part of their game na mag-lie sila. So, saan ba galing ang lies, mga kaagimat? So, base sa John 8:44, you belong to your father, the devil. So, sino bang father ni Wendell Talibong, mga kaagimat? Hindi yung devil, probably silang nagturo ng strategy nito, ganitong gawin, ganito, ganyan. Mag-lie sila, mag-deceive sila ng tao, gawa sila ng story, i-down yung iba para umangat sila. Strategy na nila yan. So, hindi ito mabuting example, mga kaagimat. Meron akong isang statement, mga kaagimat, na hindi kasi ako Catholic, kaya hindi ako magtawag ng father kay Darwin. So pakita natin, meron siyang explanation kung dapat talaga mag-father tayo sa mga pari kahit hindi ka Katoliko. Meron siyang statement, actually si father siya, hindi kasi ako Catholic. Hindi siya Catholic, pero tinawag naman niya kanina na father. Bawal kasi sa mga anti-Catholic o sa ibang mga siktang tatag lamang ng tao ang pagtawag na father, ama sa pare. Dahil sa kanilang aral na wala naman silang sariling Biblia, makabasa lang ng San Mateo Kapitulo 23 versikulo 9 na huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama na nasa langit. Abay, ang konklusyon na bawal pala ang pagtawag ng ama. Yun ang unawa ng iba't ibang sikta, mga kapatid. Pero kung bawal ang pagtawag ng ama dito sa lupa, ibig po ba sabihin, anong tawag nila sa kanilang ama? Uncle? Sino nag-away niyan sa kanya? Parang inaway yan ng mga born again dati. Meron na siyang parang inaway siya, dumaan siya sa mga debate ng born again, ganyan. Pero hindi yung explanation ko. Explain ko later, mga kaagimat. Meron pa siyang marami kasi siyang sinasabi dito na dapat talaga tumawag ng pare. Pero patapos muna natin siya bago ko lahat kung bakit ang mga hindi Catholic is hindi dapat or pwedeng hindi tumawag ng father sa pare. Explain ko yan. Na tinatawag na pare at ama ka namin. Di lang yan, mga kapatid. Marami pa mga talata na mabasa, kahit nga si San Pablo. Tinatawag na pare sa Roma Kapitulo 15-16, sa kanyang pagiging pare, nagiging ama siya sa pananampalataya. So, mga kagimat, tungkol sa kanya, kaya siguro sila tumatawag ng father sa pare kasi parang ama ng pananampalataya. Okay? Sa akin, mga kagimat, hindi tayo tatawag ng pare kasi hindi naman ko siya ama sa pananampalataya. So, since hindi ko siya ama dyan, hindi ako tatawag sa kanya ng father. Kasi katulad nito, for example, gaya ng example niya kanina, kung anong tawag sa papa, uncle, kung hindi daw papa. Sa akin naman, kung hindi mo papa, for example si Wendell,
Papa niya, tawagin niya Papa, pero sa kapitbahay naman, kumpare, ano tawag niya? Papa? Hindi naman. Or uncle niya, tawagin din niyang Papa. Hindi naman, dapat ma-uncle siya. Or magtito siya sa kapitbahay, mag-uncle, usual uncle, or manong, ganyan. So, hindi naman siya tumatawag ng Papa sa hindi niya Papa. So, yung explanation ko, ganyan din. So, kung hindi mo Papa, ang Catholic, yung mga pare, hindi ko siya Papa kasi hindi ko siya ama sa pananampalataya. So, huwag niyong ipagsiksikan yung sarili niyo sa amin. Ang nangyari niyan, gusto niyo ipilit na kami, pinagsiksikan yung sarili niyo sa amin, pinapilitan niyo yung pare, ipag-father kami, parang gusto niyo talagang brainwash kami. Mga kagimat, meron akong i-share sa inyo na mga comments na mga maganda, pero pinili lang, sobrang daming mga comments talaga sa Facebook and YouTube, pero i-share ko dito, pero hindi ko lang, takpan ko lang mga names nila para protection sa kanilang sarili, kasi si Wendell kasi baka gawa niya ng story, baka laitin niya or magawa siya ng kung ano-ano, okay lang sa akin. Pero yung ibang tao, especially sa mga viewers and subscribers ko, gusto kong protektaan. So, ipakita ko lang, takpan ko lang mga names nila, kung anong mga experience sila sa buhay na kasama yung mga pare at mga albularyo, kung sino bang mas magaling. Okay? Kita ko dito. Ako bro, 3 na kapari, 5 ka pastor, nag-pray and healing sa kuha. Wala palabot sa mga doctors, espesyalista, tanan, examination, gihimo nila na wala sila'y makita. So, ang nangyari nito, mga kagimat, 3 pare na nagamot sa kanya, tapos 5 pastor nag-pray over sa kanya, nag-healing, pero wala pa rin silang nakitang anong cause ng sakit niya. Tapos pumunta siya sa mga doktor, sa espesyalista, merong mga examination, mga requirements ng doktor para malaman yung sakit niya, pero normal pa rin daw siya. So, patuloy natin mga kagimat. Pero ang nakaayos ako agyod, albularyo na spiritual kumbatidor. So, yung nagpagaling sa kanya mga kaagimat is albularyo lang. So, hindi kinaya ng 3 pari, 5 pastor at mga doktor. Pero pagdating sa albularyo, gumaling siya. Therefore, dito lang mga kaagimat, makikita natin na talagang mas magaling manggamot ang albularyo kumpara sa mga pari. Tapos sabi pa niya na, mauna bro, ayaw na lang na sila patuli. Insecure lang guro na sila bro, kay daghan na natabangan ang mga albularyo. So sabi niya na hindi na lang daw patulan yung sila Wendell kasi insecure sila kasi yung albularyo is marami na natulungan at lamang talaga kahit saang anggulo. Ito meron pa isang comment pa kaagimat, basahin natin. Ako loyal Katoliko, church server ako, active sa simbahang Katoliko, matagal na alalay ng pari, kaya alam ko kung ano ang mga gawain ng mga pari. Di lahat siguro, pero pera lang ang bida sa kanila. Galit yang mga pari sa faith healing kasi bawas sa kita ng mga pera na para sana sa kanila. Panluloko ba kamo? Assistant priest ako, naging faith healer na ngayon. Kasi nakita ko mata sa mata mismo na grabe gawain ng mga pari. Nakasama ko. So, grabe talaga. Babae dito, babae doon. Sus, ito yung mga gawain ng mga pari. Ang iba, bakla, mga yan. Bakla. At ang damot sa pera. Pero magaling tumanggap ng pera. Hindi ito bintang, kundi actual activities kasama ko. So mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang inyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.